Ang nakaraan. Mula nang magkita uli sila Simon at mapatawad niya ang binata sa pang-iiwan nito sa kanya, ay naging maayos ulit ang samahan nila. Dahil na rin sa suwesyon ng papa ni Diana, ay muli niyang kinuha ang serbisyo ng roll-on agency na pag-aari ni Simon para sa mga background check na kailangan ng kumpanya. At hindi ito nagustuhan ng nobyong si Keaton. Pero wala din itong nagawa dahil para ito sa business nila. Sa araw ng kaarawan ni Simon ay pinagbigyan niya ang dating nobyo na pumunta sa birthday dinner nito. Pero ang napakagandang gabing iyon ay mabilis na napalitan ng takot at panganib dahil sa sakim na si Boss Sanchez. Palit-palit na sinakta ng mga tauhan nito si Simon sa harap ni Diana. Tunghayan po natin ang huling yugto sa series na ito ng pag-iibigan ni Diana at Simon. At sana po ay huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Naalimpungatan ng dalaga at halos hindi niya maigalaw ang katawan. Nasaan ako? Tanong ng dalaga sa sarili. Sigurado siyang nasa isa silang gusali. At wala siyang matandaan kung paano siya nakarating doon. Ang huli niyang naaalala ay sinakta ng mga tauhan ni Sanchez si Simon pagkatapos ay may ipinaamoy ang mga ito sa kanya dahilan para makatulog siya. Bigla niyang naalala si Simon. Ano kaya ang nangyari dito? At ano ang kawalang hiyaang kaya ang ginawa ng mga tauhan ni Sanchez dito? Bigla siyang kinalibutan sa naisip na posibleng ginawa ng mga ito dito. Takot na takot siya para sa binata na mahal niya pa rin hanggang ngayon. Gising ka na pala, prinsesa, sambit ni Sanchez na mas lalong nagpakabog ng dibdib ng dalaga. Nakatayo na ito sa harapan niya na nakangising parang siraulo. Wala ka talagang puso, Sanchez, galit na sigaw ng dalaga. Tumawa lang ito sa kanya at dahan-dahang lumapit sa kinauupuan ng dalaga. May puso naman ako, senyorita. Hindi nga lang gumagana ng mabuti. Nakakainsultong sagot ng matandang Sanchez. Napansin ng dalaga na malapit lang ang pagmumukha ng matanda sa mukha niya. Kaya ginawa niya ang pagkakataon na duraan ang mukha nito dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya. Iritadong umayos ng pagkakatayo ang matanda at marahas na pinunasan ng mukha. Ang bastos mong bata ka! Galit na sigaw ng matanda kasabay ang malakas na pagsampal sa dalaga na ikinatumba ng inuupuan niya. Napapikit na lamang ang dalaga sa sobrang sakit na nararamdaman. Yun lang ba ang kaya mo, Sanchez? Paghahamon ng dalaga. Sasampalin na sana siya ulit ng matanda nang biglang bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan nila. Halos mapasigaw si Diana nang makita ang duguan na si Simon nakaladkad ng mga tauhan ni Sanchez. Parang wala na itong malay pero pinipilit nitong gumalaw at akmang inaabot siya. Simon, mahinang bulong ng dalaga sa sarili. Awang-awa siya sa binata. I'm sorry, Simon. Dahil sa akin, sinaktan ka nila. Hindi napigilang iyak ng dalaga. Don't worry, Diana. Aalis tayo dito. Kahit alam niya nagsisinungaling ito, napangiti siya sa sinabi nito. Kasi si Simon talaga, kahit nasa panganib sila ay nakukuha pang magbiro. I love you. I don't stop loving you. Hirap na bigkas ni Simon. I know, Simon. And I love you too. Salamat naman at nandito ka na, Rolon. Pagitan ni Sanchez nang nagtangkang abutin ni Simon ang kamay niya. Tingnan natin ang tapang mo, Simon, at huwag ka mag-alala. May inimbita pa akong isang bisita. At kasunod nun ay inuluwa ng kalawanging pinto si Keaton. Oh my gosh, Keaton, sinaktan ka rin ba nila? Alalang bigkas ni Diana. Oh, don't worry, Diana. They won't try. Parang hindi naman takot na sagot ni Keaton. At ipinagtataka niya na parang hindi ito takot kay Sanchez at sa mga tauhan nito. Nilapitan siya ng nobyo at binigyan ng halik.
Napangiwi ang dalaga dahil parang hindi niya kilala ang halik na yun. Parang ibang tao si Kiton, pero hindi lang niya matumbok ang pagkakaiba nito. Kasunod nun ay napansin niya na parang binigyan ni Sanchez ng senyas ang tauhan niya na damputin si Simon, pero hinayaan nilang maglakad ng ayos si Kiton. Bakit ganun si Kiton? Parang hindi na ito ang lalaking kilala niya. Ibang-iba na kasi sa dati ang reaksyon nito sa muka. Kung ang Kiton na nakilala ng dalaga ay palangiti at mainin, ngayon ay parang ang dilim nito at nakakatakot na Kiton na. Oh, ang ganda nito. Dalawa nagmamay-ari sa makapangyarihang ahensya sa bansa, nagsama-sama sa isang lugar para lang tulungan ang isang dalagang Villapuentejo. Parang baliw na pagkakasabi ng matandang Sanchez, kaya napakuyom na lamang ang kamao ng dalaga. Sana naman sundin mo ang napag-usapan, Sanchez. Sa oras na makuha mo na ang kayamanan ay pakakawalan mo na sa amin si Diana. Napansin ni Diana na kulang sa diin ang pagkakasabi ni Kiton at parang hindi naman naapektuhan si Sanchez. Oo naman. Gising tugon ni Sanchez. Maya-maya lang ay nakita niyang may pumasok na lalaki at may dala itong isang malaking suitcase. Sige, permahan mo ito. Marahas na abot nito kay Simon at palihim na tinadyakan pa nito ang binata. Ngayon niya napagduktong-duktong ang mga kasunduang sinabi ni Kiton kanina. Ay isasalin ni Simon ang pagmamay-ari na multimilyoner nitong ahensya sa gunggong na si Sanchez. Isasalin ko sa iyo lahat ng karapatan sa ahensya ko, Sanchez, kung pakakawalan mo si Diana. Buong tapang na sagot ni Simon. Nagpakawala ng malakas na tawa si Sanchez. At anong gagawin mo kung hindi? Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit si Simon lang ang sinasaktan nito. Si Kiton ay nakatingin lang sa kanila. Hindi ito takot pero mukhang hindi rin ito komportable. Nakahawak lang ang mga tauhan ni Sanchez dito pero mukhang hindi naman mahigpit katulad ng hawak kay Simon. Minsan pang sinaktan at pinilit ng mga tauhan ni Sanchez si Simon para permahan ang mga papeles na itinatapon nito sa harap ng binata. Alam niyang nasasaktan ito pero pinipilit nitong ipakita sa dalaga na okay lang siya. Ilang sandali pa ay nakita niyang pipirmahan ni Simon ang mga papeles. Alam niya nagkakamali ito dahil sa puso ni Sanchez ay siguradong hindi nito sila pakakawalan ng buhay kahit nasa kanya na ang roll-on agency at hindi nga siya nagkamali. Napakamasunurin mo talaga, Simon. Lahat ay isusuko mo para kay Diana. Napangiwi naman si Diane pero gustong-gusto niyang hawakan ng dating nobyo. Si Kito naman ay kita niyang parang galit at kuyom ang kamay. Pero pasensya na, kagaya nga ng sinabi ng senyorita natin, wala akong puso kaya hindi ko matutupad ang ipinangako ko sa inyo. Patuloy na pagsasalita ng matandang si Sanchez. Sa hindi inaasahang sandali ay nakita niyang biglang hinablot ni Simon ang baril sa isa sa tauhan ni Sanchez. Napakabilis ng pangyayari. Nakita na lang niya ay nakahandusay na ang tatlo sa mga tauhang nakapaligid sa kanila. Napapikit na lamang ang dalaga nang marinig pa ang malalakas na putukan ng baril. Nahagip na lamang ng mga mata ng dalaga ang papalapit na binatang si Simon sa direksyon niya. Paika-ika ito pero parang bigla na bigyan ito ng panibagong buhay. Gusto man sana niyang umiyak sa tuwa ngunit pinigilan niya muna ito. Na makalapit na ang binata sa kanya ay agad nitong tinanggal ang pagkakatali sa kamay at paa niya. Huwag kang mag-alala, mahal. Aalis tayo dito. Napansin niyang wala na doon si Kiton. Bigla siyang natakot na baka ito naman ang sinaktan ni Sanchez. Agad tumango ang dalaga. Bilang sagot, maya-maya lang ay mabilis siyang binigyan ng baril ang binata. Kaya nanlaki na lamang ang mga mata niyang nakatutok dito. Simon, hindi ako marunong gumamit nito. Gulat na sabi ng dalaga.
Madali lang yan, Dayan, tingnan mo ko. Nakatutok lamang ang dalaga sa binata habang nagpapaulan nito ng putok sa mga kalaban. Hindi na malaya ng dalaga. Nasa tuktok na pala sila ng gusali. Doon niya bigla nahagip ng mga mata ang matandang Sanchez na ngayon ay papalapit na sa kakarating lang na helicopter. Hindi! Malakas na sigaw ng dalaga at tumakbo patungo sa matanda para patigilin ito. Ayaw niyang may madamay na namang inosente dahil sa kasakamihan ng matanda. Kailangang matapos na ang kawalangyaan ng sakim na Sanchez na ito. Dayan! Narinig ng dalaga ang malakas na sigaw mula sa binatang si Keaton, ngunit hindi niya ito pinansin. Mabilis na tumakbo ang dalaga at sa sandaling abot kamay na niya ang matanda ay agad niya itong hinawakan sa braso. Kailan ka ba titigil, Sanchez? Malakas na sigaw ng dalaga ngunit malakas na itinulak lamang siya ng matanda kaya marahan siyang napahiga sa sahig. Nanlaki na lamang ang mata ng dalaga nang makitang nakasakay na ang matanda at lilipad na ang helicopter. Nang makitang dahan-dahan ang tumataas ang sasakyan, panghipapawid ay agad niyang hinuwakan ng paanan ng sasakyan at naisama siya ng lumipad dito. Anong ginagawa mo dito, senyorita? Gusto mo bang magpakamatay? Natatawang sabi ng matanda. Nanginginig siya sa takot pero kailangan niyang tapusin ang kasamaan nito. Bagya niyang nasilip ang baba at nanlaki na lamang ang mga mata niya nang makitang dagat pala ang babag sa kanya kapag nagkamali siya ng kilos. Dinilip muli ng dalaga ang pinanggalingang gusali at nakita niyang maraming pulis na ang paparating. Huminga ng napakalalim ang dalaga at muli tumingala para matingnan ang mukha ng matanda. Kung magpapakamatay ka, Dayan, tutulungan na kita, gising sabi ng matanda. Wala ka na rin kwenta sa akin. Nasa akin na ang precious agency ni Simon at isusunod ko na ang mga magulang mo at ang kayamanan ninyo. Nang marinig niya ang pangalan ng mga magulang ay parang nawala ang takot sa buong pagkatao ni Dayan. Nakita niyang bahagyang tumayo ang nakangising si Sanchez at taakma na sanang aapakan ng kamay niyang habang nakabitin pa rin siya sa helicopter na iyon. Oo, mamamatay ako, Sanchez, pero kasama ka, sigaw ng dalaga kasabay ang paghawak sa paa ng matanda at buong lakas itong hinila. At kasunod nun ay ang pagputok ng baril na siguradong dahil sa takot ay nakalabit niya habang nakikipagbuno kay Sanchez. Nakita ng dalaga ang paglaki ng mga mata ng matanda at magkasabay silang nahulog sa gitna ng malalim na dagat. Napangiti na lamang ang dalaga at pumikit. Mabilis niyang inalala ang panahon nung una pagkikita nila ng binatang si Simona. Ang araw na ipinakita nito ang malaparaisong talon, ang araw na nagyayang magpakasal sa kanya si Simona at ang muling pagkikita nila kanina. Kasabay ng pagmulat muli ay ang mga luha nagsimula ng magsitakasan sa kanyang mga mata. Hayop ka, Diana! Galit na sigaw ng matanda. Paalam, Simona. Nakangiting sabi ng dalaga at bumagsak na sa malalim at malamig na karagatan kasama ang bangkay ng matandang si Sanchez. Pagkalipas ang ilang buwan matapos ang pangyayari, nalungkot ang lahat sa pagkawala ng dalagang si Diana, lalo na ang mga malapit nitong kaibigan na si Rain na umuwi pa galing ng Amerika para lang magpaalam sa huling pagkakataon sa kaibigan. Matapos kasi ang gabing iyon ay agad rumisponde ang mga pulis. Nakita nila ang walang buhay ng matandang si Sanchez, ngunit ang katawan ng dalaga ay hindi pa rin nakikita. Pati mga magulang ni Diana ay nagdesisyon na sa Amerika muna maglagi sa sakit ng pagkawala ng nag-iisang anak. Hindi ako pwedeng magtagal dito sa Pilipinas, Simona. Balitaan mo na lang ako kapag nahanap na ang katawan ni Diana. Umiiyak na sabi ng dalagang si Rain. Wala sa sariling tumango ang binata. Utang niya kay Diana ang buhay niya. Kung hindi nito sinuong ang panganib mag-isa, tiyak patay na rin siya. Bulong ni Simon sa sarili. Halos mawalan na siya ng ganang mabuhay. Ano pa ba ang kwenta ng buhay niya para sa kanya?
Ngayon wala na ang pinakamamahal niyang babae, pero hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa dahil malakas ang kutob niya na buhay pa si Diane at ipinangako niya sa sariling gagawin niya ang lahat para makita ulit ito. Kuyom ang kamay na sabi ni Simon sa sarili. Aalis na ako, Simon. Pagpapaalam ni Kiton sa binatang si Simon. Pagkatapos ng insidente ngayon ay parang mabilis lang ding natanggap ni Kiton na wala na si Diane. Katuwiran nito ay ayaw ni Diane na balungkot sila sa pagkawala nito. Sumakay na sa magarang kotse ang binatang si Kiton at matiwasay na nagmamaneho patungo sa airport. Maya-maya lang sa gitna ng pagmamaneho nito ay biglang tumunog ang cellphone. Sir Kiton, okay na po ang lahat sa pagbalik niyo sa France. Anunsyo ng tauhan ng binata. Good, tipid na sagot ni Kiton at mabilis pinatay ang telepono. Pagkatapos ng matiwasay na biyahe ay nakarating na rin si Kiton sa destinasyon niya sa France. Mabilis naman siyang sinalubong ng mga tauhan niyang pagkarating sa magarbong bahay na inuwian niya. Na makapasok sa marangyang bahay ay hindi mawala sa mukha ng binata ang malawak ng ngiti sa labi. Namiss ba ako ng Diane ko? Naputol na lamang ang salita ng binata at mabilis na napatakip sa bibig. Sino si Diane, Kiton? Inosenteng tanong ng dalaga na nasa harapan niya. Agad na umiling ang binatang si Kiton at marahang hinawakan ang pisngi ng dalaga. I mean, kamusta na ang pinakamamahal kong asawa? Nakangiting tanong ng binata. Tipid nang umiti sa kanya ang tinawag niyang asawa at binigyan siya ng matipid na yakap. Namiss kita, Andrea. Nakangusong sabi ni Kiton sa babaeng tinatawag niyang asawa. Pagkatapos ay agad umalis ito dahil tinawag ng isang kasambahay. Akin ka lang, Diane Villapuentejo, at hindi ka maagaw sa akin ni Simon. Akin ka lang at hindi na yan magbabago pa. Simula ngayon, ikaw na si Audrey, Cedra Gray, ang pinakamamahal kong asawa. Pagsasalita ni Kiton sa sarili at nagsimula ng pumasok sa bahay habang tinatanawang palayong si Diane. Dito sa France ay asawa niya ito at walang makakatuklas ng pinakatatago niyang sikreto. Yan na ang huling episode sa season na ito, mga kaibigan. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at salamat rin sa araw-araw na pagtutok sa pinaka-inaabangang kwento ni Diane at Simon. At dahil sa walang sawang pagsuporta sa kwentong ito, magkakaroon po ito ng season 3, kaya sana'y sabay-sabay pa rin nating tunghayan sa susunod na kabanata ng kwento ni Diane at Simon. Peace out.